alamat ng kuliglig. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan ng Luntian, may isang binatang nagngangalang Iloy. Isa siyang masipag na magsasaka, nakilala sa kanyang kabaitan at pagiging mapagmahal sa kalikasan. Araw-araw ay dinidiligan niya ang mga tanim, kinakausap ang mga hayop at nagsusunog ng insenso tuwing dapit hapon, bilang pasasalamat sa mga diwata ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may isang bagay siyang kinatatakutan. Ang gabi. Pagsapit ng dilim, nagsisimula ng humuni ang mga kuliglig sa paligid. Sa halip na kalmahin siya, ang mga tunog na iyon ay nagdadala sa kanya ng matinding takot. Ayon sa kanyang lola Miling, may kakaibang lihim ang kuliglig na hindi alam ng karamihan. Kapag narinig mo ang kuliglig sa ating gabi, Iloy, may kaluluwang naglalakad sa lupa, naghahanap ng kapalit. Babala ni Lola Miling. Isang gabi, habang pauwi si Iloy mula sa bukirin, nadaanan niya ang isang babae sa gilid ng kagubatan. Puti ang suot nito at nakatulukbong ng belo ang mukha. Tulungan mo ko. Anang babae, mahina at garalgal ang boses. Naawa si Iloy, kaya inalok niya itong sumilong sa kanyang kubo. Ngunit paglingon niya sa babae, tumambad sa kanya ang walang mukhang nilalang. Walang mata, ilong, o bibig. Tila balat na lang na pantay at makinis. Napasigaw si Iloy at nawalan ng malay. Pagkagising niya, wala na ang babae. Ngunit sa loob ng kanyang kubo, may naiwan. Isang lumang kuliglig na yari sa kahoy na parang laruan. Mula noon, gabi-gabi nang ginagambala si Iloy ng mga huni ng kuliglig. Hindi ito karaniwang tunog. May ritmo, parang musika ng panaghoy. Unti-unti, napapansin ng mga tao sa nayon na pumapayat si Iloy. Laging maputla at tila laging gising buong gabi. Isang gabi, sinundan siya ng kanyang kaibigang si Lando. Laking gulat niya nang makita si Iloy na parang wala sa sarili. Lumuluhod sa harap ng isang punong kahoy, habang nakapaligid sa kanya ang daang-daang kuliglig. Bigla siyang nagsalita. Babayaran ko ang utang ng aking lahi. Nadiskubre ni Lando sa lumang talaan ng simbahan ang isang alamat. Noong sinaunang panahon, isang batang babae ang itinakwil ng buong nayon. Inakusahan siyang mangkukulam at sinunog sa gitna ng kagubatan. Sa huling sandali, humiling siya ng hustisya. Bago siya malagutan ng hininga, isinumpa niya ang nayon. Bawat huni ng kuliglig ay pag-iyak ng kanyang kaluluwa, naghahanap ng ganti. Ang mas masaklap, isa sa mga ninuno ni Iloy ang pumatay sa batang iyon. Napagtanto ni Iloy na siya ang kapalit na sinasabi ng alamat. Sa bawat tunog ng kuliglig, dumarami ang puwersa ng matandang sumpa. Upang tapusin ito, kailangang may voluntaryong isuko ang kanyang kaluluwa bilang kapalit ng kasalanan ng kanyang ninuno. Sa huling gabi ng buwan, nagtungo si Iloy sa gitna ng kagubatan, dala ang kahoy na kuliglig. Hindi ko kasalanan, pero ako'y humihingi ng tawad. Sa ngalan ng lahi ko, tanggapin mo ang aking buhay. Pagkatapos niyang bigkasin ito, tumigil ang lahat ng kuliglig. Tumahimik ang paligid. Pagdating ng umaga, natagpuan na lang si Iloy sa ilalim ng puno. Nakangiti, ngunit wala ng buhay. Lumipas ang maraming taon, isang araw, habang naglilinis sa lumang simbahan ang mga bata,
may natagpuan silang lumang kahoy na kuliglig. Isa sa mga bata, si Mateo, ang pinaka-curious sa lahat. At pinatugtog niya ito. At nang tumunog ito, nagsimulang humuni ulit ang mga kuliglig sa buong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago na sa alamat. Hindi sapat ang isang buhay kapag ang kasalanan ay hindi pa lubusang pinapatawad. Ang kaluluwa ni Eloy, sa halip na mapatawad, ay naging bagong tagapagdala ng sumpa. At mula noon, ang kuliglig ay hindi lamang insekto. Ito'y alaala ng sumpa, ng kasalanan, at ng mga kwentong pinilit limutin. Thank you for watching. Please subscribe.